ayun. So, ito naman, para dun sa mga baguhan or dun sa datihan na hindi updated, meron na po tayong, pwede tayong mag-accept ng credit card or debit card payment 24/7. 24/7 meaning anytime po. So, halimbawa, di ba ang problema natin is yung top up usually from ibiyahe hanggang 7 p.m. lang. And then from biyahe ko naman, 9 p.m. lang. So, may mga instances na kailangan nating mag-book beyond that time. So, ito yon top up, 24/7 po, 24/7. Baka may magtanong na naman sa akin, ma'am, may limit ba yung time? 24/7. Kung hindi nyo ho alam, 24/7 is 24 hours, 7 days. O, yun po ibig sabihin niya. Anytime po. Parang 7-Eleven, bukas anytime. So, yan. Kung gusto nyo po magkaroon ng ganito, mag-i-email po kayo, isi-send ko po yung email address. Hindi ko kasi siya kabisado. O kaya, i-message nyo po sa Messenger, Facebook Messenger po, si Ibiyahe Admin 1. Admin 1 po, magkadikit. So, pakita ko lang kung ano itsura nito. Ayan siya. So, madami pong option. Credit or debit card, e-wallet, online banking, scan to pay. Ito, wala pa, coming soon. Ito, GCash niya, meron siyang 2% na charge. As well as yung credit or debit card din po, meron siya. Pero alam ko, itong service charge na to, hindi siya fixed. Nagva-vary siya, depende kung ano yung card na i-input nyo. So, tanong naman ng iba, paano po yan? Baka hindi ibigay ni client yung card. Tama naman po, kasi kahit ako, hindi ako magbibigay ng card details ko. Pero pwede nyo pong explain kay client kasi lahat naman mostly ngayon, bago po mag-proceed or ano yung transaction, meron pong nare-receive na OTP sa registered mobile number. So, malabo pong magamit ulit yung card doon sa bagong transaction. So, hindi nyo po mahahack or magagamit ng multiple times after ng transaction nyo kay client kasi nga may OTP. Malalaman at malalaman nila na may gumagamit ng ano nila. So, hindi rin naman mananakawan agad kasi nga may OTP. So, ayun, na-try ko na siya one time. Meron akong hotel booking. So far, okay naman si client. Nagbigay sila ng card info. Siyempre, integrity nyo na yun kung gagamitin nyo ulit yung card details ni client or, di ba, sinapian kayo ng ng demonyo. Joke lang. Ayun, so ito siya. Wala pong libre ngayon. So, iba nagtataka, ay may charge. Normal po. Credit card po talaga, debit card pag ganitong mga transaction. May po talaga, may service charge. Wala pong libre ngayon. O, ayan. So, ito po yung service charge niya. So, gawin niyo po, pwede niyo pong inform niyo agad si client niyo na kung gagamit po kayo ng credit card, meron pong service charge. Tapos, ito po, halimbawa, ang total ng babayaran ni client is 5,000. Tapos, pakita niyo siya, ayan po yung charge. Kahit wag niyo nang tubuan kasi syempre, yung ibibigay nyo naman initial kay client is meron na pong service charge nyo. Syempre, hindi niya alam yon. Pero diba, technically, hindi naman tayo nagbebenta ng palugi. So, alam naman syempre ni client yun na may kita na kayo. Pero yung service charge dito sa mismong card or debit or credit card natin na pwede tayo mag-accept, wag nyo nang tubuan. Ayun lang. So, kung may tanong kayo, PM nyo lang ako.